start na muna tayo ng meron daw mag-share eh. Sige nga, yung mag-share. May isa po, sir. Ako po. Ikaw pala yun. Ayan, si Sister Angel, di ba? Sister Angel. Ayan. Yes, sir. Apo. So, ang nasabi po ata is yung chapter 1 po, yung mga learnings po, advanced learnings po sa chapter 1. Apo. So, ito po yung mga natutunan ko po or na-meditate ko po sa chapter 1. So, the twofold word and the twofold witness. So, Ayan. sabi po dun sa book, I've come to realize na based sa mga verses na nasabi sa book, is the scriptures is rich, it has wondrous works and commandments above gold. So, it only means po na the scripture is to be treasured. And gaya nga yun po, it's so rich. So before po, ang pagkakaalam ko po sa scriptures or sa Bible is, yun po yung word sent by God. Kasi po, meron po yung acronym po ng Bible na Basic Instructions Before Leaving Earth. But after thorough studying po sa chapter 1, I've come to realize that the Bible helps us see and understand Jesus, but He is who is ultimately the living Word. So Jesus Himself po is the living Word. And yung twofold word po, which is the living and the written. So I've learned po that both Christ and the scripture is one and is the word po. Sabi nga po sa Psalms 138 verse 2, or based po sa Psalms 138 verse 2. So beyond the ways God has made Himself known, He Himself exalted His written word. God honors the scriptures not just because they reveal and glorify His Son, but because Jesus Himself became the living word in human form. Tapos, dun po sa Psalms 40, ang nakasulat po sa book po is Psalms 40 verse 7. Pero, nung tiningnan ko po siya sa Bible, kaya po na-realize ko din po na when we are studying the book, kahit na nandun na yung mga verse niya, is dapat nakasunod pa rin sa atin yung Bible po. Kasi may part doon na nalagay po sa book na Psalms 40 verse 7, pero sa Bible po is nasa Psalms 40 verse 8 po pala siya. Yung fulfilled prophecy po, yun ata is chapter 8 po pala siya instead, verse 7 po pala siya instead of verse 8. So, Christ is the living word because He reveals to us invisible thoughts. Sa John 1:1 nga po sabi niya, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, Bible is not something we have to interpret, but it is God-given to interpret Himself and His will to us. Na-realize ko din po dun sa 2 Timothy 4 verse 2, sabi niya po kasi dun, preach the word. Before po, ang understanding ko po dun is preach the word, which means i-preach po yung mga nasa Bible po. But now, I've come to realize po na it doesn't just mean to preach what the Bible says, but also to preach Jesus because He is the Word. So, ano ko din po doon yung literary genre na lesson po natin last time, which is symbolism po siya. So, gaya po doon sa John 10:30 na sabi niya po, I and my Father are one.
So as the living word or si Jesus Christ and the written word or the scripture are one. Iisa lang din po. And the Mm. twofold witness, how the word, the written word testifies Jesus, and how it or Jesus himself witnessed to his authority. So, yung una po is the witness of scripture to Christ. Yung mga events po sa Old Testament, from creation to the fall of man, to Israel as a nation, and the coming of the promised Messiah, by the help of the Spirit, it is being testified na po beforehand pa to also the suffering of Christ, to his death, burial, and resurrection. So, all the things that the prophets have written of Christ were fulfilled. So, lahat po ng Old Testament books are related to Jesus Christ. And also the witness of Christ to Scripture, what the things that the prophets had written of him in the Old Testament were fulfilled until Jesus came. So the scriptures were already being found, treasured, and read by some of the people like si Timothy po, and even Joseph and Mary, and later on, Jesus himself also discovered and testified that he himself is found on the Holy Scriptures po. So, na-realize ko po and natutunan ko po na Jesus himself meditated the scripture and he came to the full knowledge of himself. It only means na he also studied it po. So, and he came to affirm the scriptures. So, in conclusion po, natutunan ko po or na-realize ko po na if we do not have a close personal relationship with Jesus, we cannot truly understand the Bible. And if we want to understand God's book, we must first know the God who wrote it. And na-realize ko din po na if Jesus himself searched the scripture thoroughly first before discovering that it is he himself, how much more to us po. So we should also study and meditate it to be fully aware of the word. Yun po. To God be the glory. Amen. Thank you. Very good. Wala na akong tuturo, sis. Hindi, ang galing nga, nakakatuwa. Very good. Um, ano no, dun sa shinare mo sa amin na ano no, na-refresh lahat nung ano nung nabasa ko sa chapter 1. So it's a very good summary no. Kumbaga sa school ano, bibigyan kita ng A+. Yan. Ang galing. Um, so yun no, tama. Alos ando dun na lahat nung ano nung chapter 1 natin and I'm happy no na nagkaroon tayo ng ganitong part ng session natin kasi sometimes ano nagwo-worry din ako dun sa mga nakikinig sa akin. Parang may maintindihan ba sila pag binilisan natin yung lesson natin, di ba? Or pag masyado bang nagdwell dun sa study. But yan, knowing sa example mo, so pwede pala tayo mag-lesson ng medyo mabilis ng konti. So, para next time no. At least yun nagamit niyo yung reading guide, nagkaroon ka ng realization tsaka dun sa ano no yung lesson natin ng exegesis and eisegesis no. So nakita mo dun yung context tapos yung tag dito. So yun no na-touch mo din yung words na mga ginagamit no. Sometimes yun nga yung nabanggit natin kanina yung yung difference nung ano, yung difference nung ating time, 'di ba? From yung time nila sa tas yung mga nagdaan na panahon. So syempre meron silang mga words na medyo slightly different yung meaning, 'di ba? Tulad nung writer natin, yung sabi nga natin from the start yung example natin na yung word na August, yung ginamit ng writer sa
I think on the following chapters pa yun. So pag nadaanan mo yun, parang may isip mo, bakit August yung word dito? Anong ibig niya sabihin dun sa August na yan? So dun sa part na yun, ano ako sa mga anak ko, sabi kasi ako din naman, hindi ko rin na-gets agad kung ano yung ibig sabihin nun, or to be completely honest, hindi ko talaga alam yung meaning ng word. Kasi ang unang pumasok sa isip ko nung binabasa namin yun is yung month, month of August. Pero yun nga, pag nag-word study ka, malalaman mo kung ano yung gustong iparating nung writer, which is, ang ibig niya palang sabihin doon, kapag chinek mo yung dictionary, syempre, di ba, minsan sa dictionary, marami pa rin siyang meaning na nilalagay niya doon. So, hinanap namin kung ano yung papasok doon sa context nung sentence. And kasi I think, kung di ako nagkamali, it speaks about the Lord Jesus Christ or our God. So yung meaning ng August dun sa context na yon is majesty or majesty. Majestic yung kanyang character or yung kanyang description. So yun. Welcome. Magandang gabi sa inyo, Brother Mert and Brother Paulo. Brother Paulo. Ayun. So, nag-start na kami. Sayang, di nyo narinig yung yung buong lesson. Magko-close na kami kasi tapos na eh. Hindi, ang galing nung ang galing. Na-impress ako na naging happy talaga yung heart ko. Narinig ko si Ate Angel, Sister Angel, no. Diniscuss niya yung yung natutunan niya sa chapter 1, and habang nagsasalita siya, no, habang nag-share si Sister Angel nung learnings niya dun sa chapter 1, parang parang feeling ko diniscuss niya in a few minutes yung binasa ko na chapter 1, na refresh yung aking aking binasa. So thank you ulit, Sister Angel, sa pag-share nung iyong notes and nung iyong na, na, na pag-aralan, no. So yun. So na-appreciate ko siya kasi hindi lang yung chapter 1 yung na na-refresh sa aking mind, kundi pati yung last session natin, no, na diniscuss natin yung difference ng ah, putting your ideas into the scripture and drawing out yung God's intended meaning out of the scripture. So, yun, maganda siya. And yun, kay LBT na tayo. Ready na ba, Brother Paulo? Ikaw ba mag-share tonight ng ah, ng reflection or take away mo sa chapter 1? Ay, okay po. Yung mami ni Daryl may sakit, si Dave may exam bukas, Po. sino pa isa? Si, ha? Kami tatlo. Okay, tatlo. Dalawa yung absent. Po. Si Brother Daryl po, na nalaman ko naman po kasi pinorward po ni Mama yung kanyang paalam. Nagpaalam po siya kay Mama. Tsaka, yun. Pwede naman pong mag-join kahit po wala sa church. Sabi ko nga po, mag-join na lang siya kahit nagbabantay sa mami niya. Apo. Yun, kahit din po dyan sa KJB, no? Kung hindi kayo makakarating sa church, okay lang mag-join kayo sa online. Online naman tayo pala. So, kahit nasaan kayo, pwede kayo mag-join, di ba? So, yun nga. Pero ini-encourage namin na
sama-sama kayo. Siyempre iba pa rin yung feel na nag-aaral kayo na sama-sama kayo, 'di ba? Sama-sama kayong student sa church. So after nun may fellowship kayo and makakapag-sharing pa kayo no, ng magpalitan kayo ng ideas. So sabi ko nga tag dito, na-realize ko dati or feeling ko dati, medyo nakukulitan ako dun sa mga matatanda. Yung mga paulit-ulit ng kwento. Pero na-realize ko, ano pala, no? Kapag importante pala yung isang bagay, talagang inuulit-ulit natin siya ikwento, di ba? Lalo na, parang kahit naman yung mga bata, di ba? Kapag excited sila sa isang bagay, paulit-ulit nilang kwento kahit sa mga kaibigan nila, di ba? Nakwento na nila tapos maya-maya i-share ulit nila sa grupo nila kasi meron silang pakiramdam na masaya sila. Tapos gusto nilang ibahagi yung yung happiness nila dun sa idea na yun or dun sa isang bagay na yun. And bakit ko nasabi yun? Kasi naalala nyo yung story sa John 4, yung woman at the well, 'di ba? Out of dun sa kanyang narinig sa Panginoon kasi isa siya dun sa unang ni-reveal ng Panginoon yung pagiging Messiah niya, 'di ba? Um, Tapos nung na-realize niya na totally na-open yung eyes nung woman at the well, Samaritan woman, anong una niyang ginawa? 'Di ba nagbumalik siya sa kanilang town, sa kanilang village. Tapos shinare niya yung narinig niya, 'di ba? Shinare niya dun sa mga mga villagers, yung mga neighbors niya. Kasi sinabi niya na siya yung prophet, siya yung Messiah. Kasi sinabi niya lahat nung mga ginawa ko or nagawa ko na dapat kumaga para sa kanya, 'di ba? Syempre feeling kung ako 'yun, 'di ba? Parang feeling ko bakit niya alam 'yun? Eh, ngayon lang kami nagkakilala, nagkita. So sinabi niya 'yun and ang isang gusto kong naging response ng mga tao doon is um, hindi sila naniwala basta-basta doon sa Samaritan woman, 'di ba? Though narinig nila yung good news dun sa Samaritan woman, anong ginawa nila? Ang ginawa nila is pinuntahan nila yung source. Pinuntahan nila si Jesus Christ and sila mismo yung nakarinig. And nung narinig nila, inaccept nila, di ba? Na yes, totoo nga. Tapos sabi nila, di ba? Hindi kami naniniwala dahil sa sinabi mo lang. Naniniwala kami kasi nakita namin siya, narinig namin siya. Kaya kami nananampalataya, 'di ba? So, ganun yung pananampalataya natin, 'di ba? Hindi lang siya dahil si papa, si mama, tatay, nanay ko naniniwala. Ibig sabihin naniniwala na ako. And dahil naniniwala na ako sa kanila, save na ako, 'di ba? So, yun yung ah, isang magandang lesson dun. And so, meron ba? Nakapag-prepare ba si Brother Paula? Hindi. Okay. So, tuloy na tayo sa ngayong gabi, no? So, nag-share si Sister Angel kanina. Ano bang gagawin ko? So, yun. Yun. Binibiro ko si Sister Angel. Sabi ko, wala na ako ituturo. Kasi naturo na niya. So, meron din akong short notes lang. Medyo in-expect ko naman yun. Yung magiging sharing ni Sister Angel. Na-expect ko na yun. Or na-feel ko na yun. By the guidance of the Holy Spirit. So, nagsulat rin ako ng konting notes. And, yun. So, welcome ulit sa ating joint session, KJB and LBT. And, so, chapter 1, yun nga, no, nabanggit ni Sister Angel. And sabi sa book natin, it speaks of the twofold word and the twofold witness. So, twofold kasi, yun nga, uh, yung word, about sa word, living word, and uh, the written word. And twofold witness kasi it speaks of the same
pa rin, no? Living word and the written word, both being witnesses to each other. So, pag binasa niyo yung chapter 1, and hopefully nabasa niyo na, kahit na alam ko merong mga medyo kulang yung book natin and merong mga nag-share sa pagbabasa. So, hopefully nabasa na natin yung chapter 1. And so, yung habang binabasa ko yung chapter 1, no, yung na-realize ko rin doon is the chapter still has the introduction feel to it. So medyo wala pa dun yung title ng book natin is about messianic prophecies, pero wala pa tayong masyadong nakita, no, na prophecy dun. But ini-establish ng author yung foundation na ah yung credibility nung word, no, nung written word. Kasi the written word points to, sabi nga nabanggit nga rin ni Ate Angel kanina, it points to the living word, no? It testifies of Jesus Christ, yung ating written word. So the author is still building up foundations before going into prophecies, no, in detail dun sa mga susunod na chapters. And the twofold word speaks of the scriptures and the Lord Jesus Christ. They are identified as the written word, speaking of the scriptures, yung written word, no? And the living word, speaking of our Lord Jesus Christ. So, these two, the living word and the written word, are not the same. Hindi sila parehas, no? Hindi sila, ibig sabihin, meron silang distinction. So, ibig sabihin, tapusin ko muna yung statement ko. These two, the living word and the written word, are not the same, yet they both are one. Iisa sila, no? Hindi sila parehas, pero iisa sila. So, I think this is one good example para uh, maunawaan din natin yung ating Diyos, no? Kasi maraming nalilito dun eh. Sana. So, the living word and the written word are one as they point towards each other, giving each other authority and affirmation, no? So, each of them is giving affirmation na totoo yung bawat isa, no? So, si written word, nagte-testify siya na totoo si Messiah, si Lord Jesus Christ, yung ating Diyos. And the living word naman is dahil siya yung fulfillment nung written word, and siya yun nga, no, the word became flesh. So kino-confirm niya yung ating written word, no? So ando dun pa rin yung binibigay yung respect and authority, no? Kasi kung imagine kung i-disregard ng Panginoon yung written word, and in in essence or in reality, inaalis din niya yung credibility niya or authority niya, 'di ba? Kasi dun siya, kumbaga, laid foundation nga yung sabi ng author, it is the laid foundation ng ating Panginoong Diyos, no? Him being the cornerstone of our faith. And sana. So understand that during the Old Testament times, wait. So bigay tayo ng illustration dun sa living word and written word, no? So, nakwento ko sa inyo, 'di ba, pag nagbi-visitation kami dito, kasama ko si Deacon Ron. And one time nasa sasakyan kami, nag-iintay yata kami nag-iisip yata kami kung sinong bibisitahin namin, kasi parang hindi yata yung nakaschedule namin, hindi namin siya mabibisita that day. So, mayroon kaming pinagkukwentuhan, tas at some point dun sa kwentuhan namin, pinakita niya yung kanyang cellphone. Tapos sa cellphone niya merong
picture ng aso niya. So, sabi niya, this is my dog. Pero this is really not my dog. Kasi, totoo naman, di ba? Picture lang yung isa. Pero, aso niya yun, di ba? Tapos yung aso niya, which is yung totoong aso niya, nasa bahay. Tapos, yun. Kumbaga, in-explain niya yung difference. This is my dog, pero hindi talaga siya yung dog ko. So, in comparison, pwede natin siyang i-apply dun sa living word and written word. So, written word is the living word, pero hindi talaga siya yung living word. But at the same time, they represent the same thing and they are the same. They are one, but they are not the same. Di ba? So, katulad ng ating Diyos, di ba, which is three persons in one. Kaya nga tawag sa kanya is Triune God. Tapos, di ba, meron tayong mga pilosopong nakakausap minsan and sabihin nila parang ginagamit nila yung bakit yung Panginoon nung nag-pray siya sa Garden of Gethsemane. Kanino siya nagpe-pray? Sa Father o sa sarili niya? Kasi 'di ba sabi isa lang yung Diyos. Bakit siya nagpe-pray sa ibang Diyos? Kasi sinasabi magkaiba 'yon, 'di ba? So yun yung parang ganito siya, 'di ba? Si God the Father and God the Son, they are not the same. Pero God sila, 'di ba? So just recently may narinig akong ah med parang sinabi niya, it's easy to fall kasi dun sa mga ganong explanation. And kahit ako dati, feeling ko ganun yung explanation. 'Di ba ako ay si Brother BJ. Pero ako ay tatay. Ako ay anak. Ako ay tatay ni Jude at ni James. Ako ay anak ni Nelson and ni Anita. Pero iisa lang ako, 'di ba? Tapos ako ay isang graduate ng engineering course. So, pwede kong sabihin engineer. Pwede kong sabihin na ako ay servant ng Panginoon kasi nagpe-preach, nagte-teach. But you cannot explain yung Diyos ng ganoong way kasi ako ay isa lang. Isang person lang ako, 'di ba? Yung description na yon is mode yon. Pwede ako maging tatay, mag-act as tatay, pwede ako mag-act as anak, 'di ba? So that is mode, hindi siya yun yung tinatawag na modality. No, hindi siya yung description ng triune God which is in different persons. So, yun. Hopefully ma-realize nyo rin yun, no? Kasi nung dati nagre-research ako, parang sabi ko, uy, ang gandang explanation nun, parang tama nga yata yun, Pero hindi siya tama, di ba? Kasi, yun nga, nagiging mode lang siya, So, ngayon ako ay tatay. Kasi nandito ako sa aking mga anak. Pagkausap ko sila, ako ay tatay. Pagkausap ko yung mga parents ko, ako ay anak, di ba? So, nagbabago-bago yung mode. So, kunwari naman, ngayon, nagtuturo ako sa inyo, preacher ako, di ba? Or teacher ako. So, hindi ako yung anak, hindi ako yung tatay. So, that is yung modality, no? I think it's connected with, yung oneness na teaching yata. So, yun. But here, yun nga, no? Living word and written word, they are not the same, but yet they both are one. So, yun. And lastly, sa ating notes, yung twofold witness, no? Understand that during the Old Testament times, before Christ came, the scriptures tells the expectant believers, mostly Jews, of his coming. And so,
most of what was written is future or predictive prophecy nung time na yon, no? Nung time of writing in the Old Testament. And this is the scripture's witness to Jesus Christ, no? So predict ng scriptures as they were moved by the Holy Spirit, 'di ba? Sabi, the holy men of God being moved by the Holy Spirit, they wrote of Jesus Christ and yung kanyang ministry, no? Yung kanyang mga gagawin and miracles and sufferings and while Christ did refer or point people, especially his friends and enemies, to the scriptures concerning him. So remember no, nung last time sabi ko sa inyo, nagiging favorite ko yung Luke chapter 24, yung resurrection day ng Panginoon. So, basahin nga natin. Naku, na-close ko. Wait lang open ko lang siya ulit. So, Luke chapter 24. Yan. Natutuwa ako dito sa account na to ng resurrection and ng Panginoon and ng disciples. Sabi doon, sign natin. May time pa ba tayo? Meron pa tayo. So Luke chapter 24, sabi doon, now upon the first day of the week, very early in the morning, they came unto the sepulchre, yung tomb ng Panginoon, no? Bringing the spices which they had prepared and certain others with them. So in a group, no, pumunta sila dun sa sepulchre. And they found the stone rolled away from the sepulchre. And they entered in and found not the body of the Lord Jesus. So wala na yung Panginoon, no? Na resurrected na siya. And it came to pass, as they were much perplexed thereabout, behold, two men stood by them in shining garments. And as they were afraid and bowed down their faces to the earth, they said unto them, why seek ye the living among the dead? He is not here, but is risen. Remember how he spake unto you when he was yet in Galilee. So, even Christ, no, prophesied for himself dun sa mga mangyayari sa kanya. So, sinasabi ng angels, no, na wala na siya dun based dun sa kanyang prophecy. Saying, the Son of Man must be delivered into the hands of sinful men and be crucified, and the third day rise again. And they remembered his words, and returned from the sepulchre, and told all these things unto the 11 and to all the rest. Tapos sabi, verse 10, it was Mary Magdalene and Joanna, and Mary the mother of James, and other women that were with them, which told these things unto the apostles. And their words seemed to them as idle tales, and they believed them not. So gawa-gawa lang yung kwento, no? Then arose Peter and ran unto the sepulchre, and stooping down, he beheld the linen clothes laid by themselves, and departed, wondering in himself at that which was come to pass. So, anong nangyari, no? Yun yung naisip ni Peter nung pagdating niya dun sa sepulchre. So, hindi siya makapaniwala dun sa kwento nung nanggaling dun sa tomb. So, kaya siya nagtatakbo dun at gusto niya makita sa sarili niyang mga mata. And behold, two of them went that same day to a village called Emmaus, which was from Jerusalem about 80 furlongs. And they talked together of all these things which had happened. So nagkukwentuhan sila, no? Mga pangyayari na nangyari kumbaga nung nakaraang linggo, pinagkukwentuhan nila. Parang tayo-tayo lang, 'di ba, yung mga kabarkada natin, yung mga kaibigan natin. Pag meron tayong mga pinagkukwentuhan. In a way, parang ganun yung napipicture out ko diyan. Kukwentuhan sila, parang hindi ako makapaniwala, nangyari na talaga yung sinabi ng Panginoon sa atin nung kasama natin siya. Parang meron silang kaguluhan, 'di ba?
Tapos parang, ano nang gagawin natin? Mga ganun. And they talked together of all these things which had happened. And it came to pass that while they communed together and reasoned, so nagkwekwentuhan pa rin sila bang papunta sila dun sa Emmaus, Jesus himself drew near and went with them. So, kakatuwa, no? Or parang, parang pag pinicture out mo siya, no? Parang napaka-awesome. But their eyes were holden that they should not know him. So, hindi nila siya nakilala, no? Parang feeling nila, sino ba tong stranger na to? Verse 17, and he said unto them, what manner of communications are these, that they have one to another as ye walk, and are sad? So parang tinanong sila, no, nung stranger, ano ba yung pinagkikwentuhan nyo? Ano bang mga nangyari? Ba't kayo malungkot? And one of them, whose name was Cleopas, answering said unto him, art thou only a stranger in Jerusalem? Hindi ka ba taga dito? Dayo ka lang ba? Parang ganon. And has not known the things which are come to pass there in these days. So, yun nga, tinanong nila, no? Hindi ka ba taga dito? Dayo ka ba? Ba't hindi mo alam yung kaganapan sa Jerusalem? And he said unto them, what things? Parang ano, no, joke time na. Kaya sabi lagi ng preacher dito sa amin, parang God has a sense of humor, no? In documenting these things. And sabi ng Panginoon, no? As if he doesn't know. And he said unto them, what things? And they said unto him, concerning Jesus of Nazareth, which was a prophet, mighty in deed and word, before God and all the people. So, nag-witness na sila, no, yung dalawang disciple. And how the chief priests and our rulers delivered him to be condemned to death and have crucified him. But we trusted that it had been he which should have redeemed Israel, and beside all this, today is the third day since these things were done. Verse 22, yea, and certain women also of our company made us astonished, which were early at the sepulchre. And when they found not his body, they came, saying that they had also seen a vision of angels, which said that he was alive. Verse 24, and certain of them which were with us went to the sepulchre and found it even so as the women had said, but him they saw not. Then he said unto them, O fools, and slow of heart, to believe all that the prophets have spoken. Ought not Christ to have suffered these things and to enter into his glory? Stop muna tayo dito. Verse 25, sabi doon, di ba, O fools and slow of heart to believe all that the prophets have spoken. So gusto kong i-draw yung attention nyo dun sa word na O fools. So sa atin, sa time natin, ang interpretation niyan is parang limited yung kaalaman, or kumbaga sa atin ng mga kabataan natin parang stupid, tatanga-tanga, di ba ganon? Bobo, parang ganon. Pero dun sa context niyan, and dun sa time nila, dun sa tag dito, um, sa culture nila, yon. Sa culture nila, yung word na yon, or yung expression na yon is ibig sabihin they have misunderstood, or they have made a wrong decision, moral wrong decision. Kasi ibig sabihin, kaya sabi nung next sentence, 'di ba? Sabi ng Panginoon, O fools and slow of heart to believe all that the prophets have spoken. Kasi yung disciples niya na to, yung kausap niya, ah, pinapakita nila sa Panginoon habang kausap nila sila na hindi nila totally pinapaniwalaan yung scriptures. Kasi meron silang mga doubt. Kaya sabi ng Panginoon, di ba? Ought not Christ to have suffered these things? Hindi ba niya dapat to pinagdaanan to enter into His glory?
So yun yung expression nun, no? Or yung context nun. Which is why mahalaga yung sinabi ni ano kanina, no? Ni Ate Angel na hindi lang niya yung binasa niya na word, hindi lang siya literal meaning na word. It speaks of Jesus Christ. So sometimes you need to do the study based on context, and sometimes you need to study a word study, no? Katulad niyan yung "Oh fools," kasi kung i-translate natin siya or ilalagay natin yung understanding natin from this generation and from this day, from our culture, isipin natin, no, parang, ay, tatanga-tanga pala yung disciples ng Panginoon eh. So yun yung magiging idea natin. But in reality, ah, hindi yun yung ibig sabihin ng Panginoon, no? Hindi niya, kumbaga, hindi niya nilalait yung disciples niya. He is saying in their culture na they have made a mistake, na hindi nila ina-accept yung scriptures which is written of Christ. Kaya continuing dun sa verse 27, anong ginawa ng Panginoon dahil hindi nila tinatanggap or hindi pa nila completely pinapaniwalaan yung scriptures. Kaya ang ginawa ng Panginoon, verse 27, and beginning at Moses and all the prophets, he expounded, or he explained it in detail. He expounded unto them in all the scriptures the things concerning himself, no? Inexplain ng Panginoon dun sa dalawang disciples na kasama niya sa paglalakad, yung tungkol sa sarili niya, no? And verse 28, and they drew nigh unto the village whither they went. And he made as though he would have gone further. Nagbigay nagbigay ng impression yung Panginoon na malayo pa yung pupuntahan niya, no? Doon sa dalawang disciple. Pero anong sabi doon? But they constrained him, saying, "Abide with us, for it is toward evening, and the day is far spent." And he went in to tarry with them. So, nagbigay ng impression yung Panginoon na malayo pa yung pupuntahan niya. Anong ginawa ng dalawang disciple? Pinigilan nila ang Panginoon. Sabi nila, gabi na, maggagabi na. Stay ka na kasama namin. So probably because nag-enjoy sila dun sa pagtuturo ng Panginoon, no? Yung pag-explain ng Panginoon in detail about dun sa sarili niya, no? From the scriptures. Kaya sabi doon, verse 30, and it came to pass as he sat at meat with them, he took bread and blessed it and brake and gave to them. And their eyes were opened, and they knew him. And he vanished out of their sight. Bigla na lang nawala yung Panginoon, no? After niyang i-reveal yung sarili niya. After nung resurrection, no? So, tinuruan pa rin niya yung kanyang mga disciples, and nag-fellowship pa rin sila, di ba? So, sabi diyan, kumain pa sila, and then na-realize nila, no? Kasi nakita nila ulit, parang nagkaroon sila ng flashback nung Lord's Supper, di ba? Breaking of bread. So, kaya nila na-realize, nakita nila, nabuksan yung kanilang paningin, and na-realize nila na, ang Panginoon namin ito. And they said one to another, did not our heart burn within us while he talked with us by the way, and while he opened to us the scriptures? Yun. So naano sila, no, na-stir up yung kanilang hearts nung in-explain sa kanila ng Panginoon yung way ng Panginoon, no, ng pag-explain sa kanila. Verse 33, and they rose up the same hour and returned to Jerusalem, and found the 11 gathered together, and them that were with them. So yung grupo na nandoon sa pinuntahan nila sa Emmaus, bumalik sila, no? Bumalik sila dun sa Jerusalem. So nagsama-sama sila no grupo ng 11 disciples.
saying, "The Lord is risen indeed, and had appeared to Simon," kay Peter, no? "And they told what things were done in the way." So yung dalawang grupo nag-meet sila ulit, no? Tapos pare silang excited na may gustong ibalita sa isa't isa, no? So kaya sinabi nung isang grupo, "The Lord is risen and had appeared to Simon." So kay Peter, no? Tas sumagot yung kabilang grupo, no? Oo nga eh. Risen na nga ng Panginoon na nakasama nga namin siya sa paglalakad namin papunta sa Emmaus. Tapos kunento nila na ah, in-expound ng Panginoon yung scripture sa kanila. No? Kaya sabi doon, di ba? ah, they told what things were done in the way and how he was known of them in breaking of bread. So kunento nila pati yung pagbe-breaking of bread, no? Kung paano nabuksan yung kanilang mata at na-realize nila na ang kasama nila ay yung Panginoon, ang Panginoon. Verse 36, "And as they thus spake, Jesus himself stood in the midst of them and said unto them, Peace be unto you." So biglang nagpakita sa kanila, no? Bigla na lang nag-show up ulit ang Panginoon. Verse 37, "But they were terrified and affrighted and supposed that they had seen a spirit." So, sino pa naman di matatakot doon, di ba? Bigla, nag-uusap-usap kayo, tapos bigla na lang magpapakita yun, bigla susulpot, tapos bigla magsasalita. Di ba? Di ba meron tayong mga ganong kaibigan minsan, bigla na lang, nagkwekwentuhan kayong isang grupo, tapos bigla na lang susulpot yung kaibigan nyo sa likod, tapos sabi, "Uy, kamusta na kayo dyan?" Parang, so parang ganon yung nangyari sa kanila, no? So, nagulat talaga sila and natakot sila. So, nakakatuwa basahin minsan yung scriptures, no? Marirealize mo na itong mga to, totoong tao rin sila eh. Kasi kung ano yung mga expression nila, yung nararamdaman nila, yun din yung nararamdaman natin ngayon, di ba? So, nakaka-relate din tayo sa kanila. Verse 38, "And he said unto them, Why are ye troubled? And why do the thoughts, uh, why do thoughts arise in your hearts?" O ba't daw sila napapaisip ng mga ganong bagay? "Behold my hands and my feet, that it is I myself. Handle me and see. For a spirit hath not flesh and bones, as ye see me have." So, nagpakita siya, no? Pero meron pang dito meron pang earthly body yung Panginoon, no? Sabi niya, "Hindi ako ghost or spirit. It is me. Ako talaga to." No? Sabi niya, spirit, walang flesh and bones. But siya, meron siya. So, pinapatotohanan niya na siya talaga yon. "And when he had thus spoken, he showed them his hands and his feet." So, pinakita ng Panginoon yung kanyang the print of nails in his hands and feet. "And while they yet believed not for joy and wondered, he said unto them, Have ye here any meat?" So, patuloy pa rin yung Panginoon, no? Pinapatunayan pa rin niya na hindi siya spirit, no? So, "And they gave him a piece of broiled fish and of an honeycomb, and he took it and did eat before them. And he said unto them, These are the words which I spake unto you while I was yet with you, that all things must be fulfilled, which were written in the law of Moses, and in the prophets, and in the Psalms concerning me." So, ina-affirm niya yung scriptures dito, no? Katulad nung lesson natin sa chapter 1 na the scripture affirms Jesus Christ and Jesus Christ affirms the scriptures. So verse 45, then opened he their understanding, that they might understand the scriptures, and said unto them, Thus it is written, and thus it behoved Christ to suffer, and to rise from the dead the third day. And at that, repentance and remission of sins should be preached in his name among all nations,
beginning at Jerusalem, and ye are witnesses of these things. And behold, I send the promise of my Father upon you, but tarry ye in the city of Jerusalem until ye be endued with power from on high. So pinapantay sa kanila yung Holy Spirit. And he led them out as far as to Bethany, and he lifted up his hands and blessed them. And it came to pass while he blessed them, he was parted from them and carried up into heaven. So yun yung ascension, no? And they worshiped him and returned to Jerusalem with great joy and were continually in the temple praising and blessing God. Amen. So, ang ganda, no? Ganda nung Luke 24, no? Resurrection account. So, yun. Kaya ako siya nagiging, kaya ako siya nagiging favorite. Parang napipicture out ko yung nangyari, no? Na, yun, lalo na dun sa dalawang disciples, no? Na nagkwekwentuhan sila sa daan. Tapos bigla na lang nagpakita ang Panginoon sa kanila. Nag-join sa conversation nila, di ba? And he is very, ano no, yung character ng Panginoon is very uh, compassionate ba nating masasabi? Na hindi niya pinabayaan yung doubt nung kanyang mga disciples, but he he was gracious enough to accommodate na i-correct sila. 'Di ba sabi niya, you are slow of heart believing what was written of me from the scriptures of him from the scriptures. So, ayun. So, chapter 1, the twofold witness and the twofold word. So, next week, chapter 2 na tayo next week. And yun, if meron tayong lesson na may isasama pa next time, isama natin. So, chapter 2. So, prophecies na, no? Sabi nung title niya is Prophecies of His Pre-existence. So, yun yung magiging topic natin next Saturday. And, ano pa? Mabawi ako ngayon. Maaga tayong mag-end para, ano, yung fellowship, gamitin nyo yung time for fellowship. And I know, dyan sa KJB, no, you have your fellowship time with Pastor Benjo, sharing yung learning and mga ano no, yung mga natutunan, tapos nag-share kayo ng mga tawag ni Sister Jackie, aha moments. Aha, parang ganun, di ba? Yun. Kaya masarap mag-aral ng salita ng Panginoon. Ayun, may confession ako sa inyo. Ako ay minsan ah, tamad ako mag-aral. Pero may sakit ako na na pag nag-start na ako mag-aral, parang hindi ko naman siya ma-stop. Tuloy-tuloy naman ako ng tuloy-tuloy. So, yun, kaya ako siya na-enjoy kapag nag-aaral ako kasi parang hindi ko alam kung saan ako titigil dun sa sa pag-aaral. Kasi ang dami mong lalo na pag yung kasi may time na 'di ba, parang wala kang maintindihan. So yun yung time na mga parang medyo nadi-discourage ka and aatakihin ka ng katamaran. But kapag ka ando dun yung yung guidance ng Holy Spirit na tinuturuan ka niya, tas ang dami mong learning, yun naman yung time na parang hindi ka maka-stop. Kasi parang okay, sige lang, akin na lang yan, bigyan mo na lang sa akin yung kaalaman na yan. And yun, na-enjoy ko rin yung pag-aaral dito sa Bible class namin sa church.
Bible School. Kasi yun, yung mga katulad nun, isa yun sa mga aha moments ko, yung shinare ko sa inyo, yung word na, "Oh, fools," which is hindi siya panlalait na sa panahon natin, di ba, pag sinabihan ka na, ano ka, parang kang fool, isa kang fool, isa kang may pagka-stupid ka. Di ba masakit marinig yun, parang sinabihan ka na, ay, bobo daw ako, parang gano'n. Lalo na pag ano ka, yung sensitive ka, di ba? Nung bata ako, pikon ako eh. Lagi akong mabilis maasar. Tsaka iyakin ako nung bata ako kasi. So, yung mga simpleng bagay, tumatagos yun sa akin agad. Lalo na nung bata ako. So, yun. Magandang magandang mag-Bible school kapag kasi matututunan nyo yun yung mga ganong bagay, yung mga word study, tapos yung about sa mga culture, bakit nila ginagawa yun, bakit yun yung nabasa nyo sa Bible. So, ano pang example? Ah, di pa naman tayo masyadong overtime. May share ko sa inyo isa pang isa pang aha moment ko nung first semester namin. Nasa book kami ng Genesis. Oo, tama, Genesis. Tapos naalala niyo yung yung story sa Genesis na nag-made ng covenant ang Diyos kay Abraham. Naalala niyo yun? Tapos pinatulog ng Panginoon si Abraham after niyang i-prepare yung offering, yung mga hayop, yung mga hinati-hati niya. 'Di ba may instruction doon na biyakin yung bird ba yun? Dove yata. Tapos 'di ba pina pinaayos ng Panginoon, ng Diyos yung mga offering na yon, pina-arrange niya. And then pinatulog niya si Abraham, 'di ba? Tapos after niyang patulugin si Abraham, ah dumaan ang Panginoon dun sa offering. Tama? Dun sa story na yon. I-search nyo siya ha? Kasi baka mali ako. Pero yung aha moment ko doon is, ah, yung covenant na yon, ah, yun yung mag explain sa atin bakit kailangan mamatay ng Panginoong Jesus sa cross. Dahil dun sa covenant na yon. Kasi yung covenant na yon, in their culture, at that time, ang kaparusahan nung pag-break mo dun sa covenant na yon ay kamatayan. And dahil pinatulog ng Panginoon si Abraham at siya lang yung nag-cross dun sa covenant na yon. Kumbaga siya yung nag-fulfill nung nung kung tatawagin natin parang ritual or tag dito, siya yung nag-perform ng action dun sa covenant, di ba? While si Abraham yung partner niya dun sa covenant, but pinatulog niya si Abraham. And ang nangyari is na-break yung covenant na yun dahil sa pagiging disobedient ng Israel. And dahil doon, merong kailangang mamatay base doon sa covenant na yun. And dahil si Abraham ay pinatulog at ang Panginoong Diyos ang nag-fulfill nung covenant, ano bang nagsagawa nung ritual, kumbaga, ibig sabihin, sinasabi ng Diyos na if this covenant is broken, I will pay the price nung covenant na broken. And the price is of death. So kung in a way, mapipicture out nyo siya, yun, naging aha moment sa akin yun na isa yun sa reasons bakit kailangan mamatay ng Panginoong Jesus.
aside from our sins. So, I hope na-explain ko ng mabuti. Pero yun, isa yun sa aha moment ko dun sa first semester namin na parang, paano ko ba siya explain? Ayun, aha moment siya kasi na-realize ko kung bakit yun ginawa or tawag dito, bakit siya sinulat dun sa Genesis account na yun. Bakit siya bakit siya in great detail inexplain doon sa Genesis, 'di ba? Na parang ah, yung pinerform yung covenant actions na yon, tapos bakit pinatulog si Abe. Kumbaga nasagot yung tanong, in a way tanong ko siya na hindi ko siya tinanong. Parang nung binabasa ko yon, napaisip lang ako. Bakit nangyari yun? Bakit pinatulog si Abraham? Bakit kailangan ganito? Bakit kailangan ganyan? Tapos nung na-explain yun dun sa lesson, yun, in-explain siya na, yun nga, in their culture, kapag na-break yung covenant, merong mamamatay. And ang namatay, in that sense, is, nag-sacrifice is ang Panginoon, di ba? Hindi agad-agad, but God paid the price for that covenant being broken. At ganun niya tayo kamahal, di ba? Kumbaga, He enters into an agreement, pero hindi tayo yung nasasaktan, hindi tayo yung nadadamage, kumbaga, no? Ganun tayo kamahal ng Diyos. So it's something to think about, something to ponder, no? So yun, siguro ano din, what I'm trying to say is hindi natin dapat tinitake lightly yung pagbabasa natin ng Bible, no? Minsan kasi parang iisip natin, bakit yun sinulat? Ano kayang connection nun? Parang ganun, no? Kasi hindi natin kasi siya agad-agad nauunawaan. But yun, with deeper study, and eventually, when the time is right na i-reveal sa atin ng Panginoon, di ba? Yun. Kumbaga ako dati, tagal ko na rin nabasa yun eh. Tapos nung last past 2 semesters, nung na-touch nung teacher namin yun, sabi ko, ay, ganun pala yun. So sometimes mahalaga yung ano, no, culture of the day. So hindi natin pwedeng i-apply yung culture or yung kung ano yung meron tayo ngayon. Kailangan nating balikan yung ano yung meron sila dati. Bakit nila ginagawa yung mga bagay na yun. So ayun. So 5:12 na. Sana kayo ay magkaroon ng isang magandang gabi dyan at magandang fellowship after. So salamat po sa ating mga elders dyan. Ayaw sabihin matanda na eh. Eh, Ano po, yung mga elders natin dyan sa 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 pananampalataya. Salamat po sa paggabay sa mga ating mga kabataan, and hopefully kapag may mga kalituhan po sila ay lumapit sila sa inyo. Huwag silang mahiya. Yan, kasi ako ay isang batang mahiyain. So, pag masyado kayong mahiyain, marami kayong mami-miss out. So, hanggang ngayon, wino-workout ko pa yung pagiging mahiyain ko. So, yun nga, in-explain ko nga dun sa isang pastor na sinasamahan namin. Sabi ko, Pastor, wag kang wag kang ma-offend minsan kasi minsan inaatake ako ng pagiging mahiyain ko. So sometimes dapat, alam ko sa isip ko dapat ina-approach ko na yung isang tao, nag-hi hello na ako dapat. Kaya lang minsan dahil inaatake ako ng pagiging mahiyain, para akong naninigas, tapos hindi ko siya magawa mag-say hi hello, yun ganun. Tapos ayun. So alam ko maaaring
maka-offend ng iba, 'di ba? So yun, nung nakaraan nagsabi ako sa kanya, sabi ko, baka feeling niya or baka ma-offend ko siya dun sa ganong action. So, sabi niya, naintindihan ko naman. Ay, naintindihan naman daw niya. Yan. So, ano na, 5:14 na. Maraming salamat ulit and magandang gabi. So, Brother Paolo, close us in prayer naman. Okay po. Tayo po. Rinig na po kami. Rinig na po. Yes. Okay po. Tayo po yung manalangin. Namang banal makapangyarihan sa lahat. Kami po yung muling nagpupurit at nagpapasalamat sa araw nito na pinagkaroon po sa bawat isa na makinig ng lesson niyo po, Panginoon. Kahit po nasa iba't ibang lugar po kami, Panginoon, maging possible po ang aming pag-aaral, Panginoon. Naway, Panginoon, ang tinuro po ni Brother DJ ay tumingin mo sa isipan ng bawat isa at magamit po nila sa susunod na henerasyon, Panginoon. Magamit po namin sa susunod na henerasyon, Panginoon. Panginoon, niyadalangin ko po na ang araw nito ay maging kagamit-gamit sa bawat isa at ito ay naging mahalaga sa kanila upang matuto ang chapter 1 ng Messianic, Panginoon. Panginoon, dinadalangin ko din po ang mga uuwi po, Panginoon, ay ingatan mo po sila hanggang sa pag-uwi ng magbahay po, kanilang bahay, Panginoon. At kayo po ang maging sentro ng aming pag-aaral lagi, Panginoon. Ito lang po ang aming tamang dalangin sa tanging pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Good night and God bless po. Thank you po. God bless po. Thank you po. Thank you po.